Mayong gabi sa tanan mga igsoon, sa tagsa-tagsa na to ka mga dapit o niano sa kita alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O sa dili pa ta mag sugod sa atong Bible study mga igsoon, ayo ta sa Ginoo sa iyang wisdom, sa iyang kahayag para sa pulong niya atong pagatun-an karon. Amen. Kampo ta. Langit nun nga mahani nigtaknaa sa kagabiho mo Dios, kami Lord God. Nagatugyan kanimo Ginoo sa matag usa ka namo Lord God, kauna-una sing kasing amo Lord God nga mga among ipangayo kanimo Ginoo ang imong wisdom Lord God, kahayag gikan sa imong pulong Lord. Adiin ang among kinabuhi Ginoo, among pagkristohanon Lord God. Mulig-on kami Ginoo. Taliwa niini Lord God nagkalain-lain nga mga panghitabo sa kalibutan Ginoo nga andia kami Lord God nakigubat Ginoo sa matag adlaw Ginoo. Tugluan mo kami Ginoo sa pagbarog Lord God ni katapusan ng mga adlaw. Pinaagi sa imong mga pulong Lord God. Kami Lord makabaton Ginoo sa kalig-on. Kami makabaton sa kahimuan. O kini Lord God, among mabuntog tanan Lord God, among masugatan sa kinabuhi. Tungod ikaw nagauban ka namo, ikaw nagasangkap ka namo o Dios. Salamat Lord, bisan pa sa imong balaan nga espiritu karon ganiya karon sa among taliwala karon Ginoo. Sa matag usa namo Lord God, kamatag panimalay nga nahimutangan ang mahanang imong presensya magalugkop sa tibuok nga panimalay, magahatag ka namo Lord God sa kahayag, sa kalinaw, sa kalipay ang mahal. Ninitak na sa kagabion, Lord, kanimo na mong ihatag ang tanang dungog himaya, pagdaig ug pagpasalamat sa ngalan sa imong anak mo si Kristo Jesus. Uban sa balaan nga Espiritu. Amen. Nalay ko ng pulong sa Ginoo mga igsoon o salamat sa kahigayunan. Salamat sa Ginoo sa lain sa kahigayon nga makatuon ta sa iyang mga pulong atong palig-on pagayod, mapatukod pagayod kita sa pulong sa Dios. Naging ng pulong sa Ginoo nga bulahan ng tao nga nakadungog ug nakabuhat sa pulong sa Dios kay matukod sila sa maayong patukuranan. Na pulong sa Ginoo atong tun-an karon ug atong tan-awon ang matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Nini mga panahon na natas gubat, no? Natas sa gubat, dunay gubat sa atong palibot, wa na to makiti. Spiritual battle, no? Gubat nga espirituhan mo. Kada adlaw ginikmatan to sa puntag, ginikbango na to, dunay gubat sa espirituhanon nga dapit. O gusto sa Ginoo nga maandam kita kanunay. Gusto sa Ginoo nga magpadaukon kita sa tanang panahon. Alang ka na ito, mga katawan sa Ginoo. Sa panahon sa mga panagtigom, naata, matagminggo, doon ay mga seminars, o unsa pa na nga mga panagtigom nga atong pagatambungan, naadi ang kalipay, naadi ang panagiusa, naadi ang kadasig, tungod sa atong ginaghanon usab, no? Dunay dako kayong impact ang kadasig kung naata magkapundok. Apan dili na to ikalimot nga dili sa tanang panahon ta magatigom. Most of the time naata kitara diha sa atong trabaho, diha sa panimalay, doon ay mga pamilya ng mga Kristohanon, pero ang matag usa naa sa nagkalain-lain ng mga buluhaton nga ng mga kabisi ug naa na diha mosulod ang gubat. Kung magkapundok ta, di dali kasud ang kaaway, di siya makahilapot dayon. Ngano man kay naata daghang kaayo. Pero sa panahon nga mag-iusara ta, dunay mga suggestions ang kaaway, ang kalibutan, dunay daghan kaayo mga butang nga ihang ipabugat, ipatong, ipapasan
dinhi sa atong mga baga, labi na diya sa mga secular nga trabaho, mga kinahanglan nga atong i-comply diya sa trabaho, kinahanglan atong humanon, kinahanglan atong i-achieve unsa man na siyang mga butanga, mga project o gi-require sa imong amo diha nimo, muhatag nimo nag pressure kabukaton. Ug mo na nga gusto sa Ginoo nga makaantigo ta o makahibaw ta nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohano dunay gubat atong sugatan. Mo na nga sa kadaghang mga higayon si Kristo gyud naga pasidaan, nagapahimangmo nga kinahanglan kita nga magmaigmat sama sa bitin apan malumo sama sa salampati. Nagingon si Ginoong Hesus, kinahanglan igmat, vigilant, nagingon si Ginoong Hesus. Ug niya ni mga igsoon, tuyo sa Ginoo nga moabot kita sa katapusan. Ningon si Kristo Jesus, ang molahutay hangtod sa katapusan, maluwas, makaabot nga to sa katapusan, kinahanglan makaabot ta sa dag-anan. Usaon na itong pag-abot ni ini, kinahanglan mudaog ta sa gubat sa matag adlaw. Ug atong tan-awon mga igsoon, ang pulong sa Ginoo dinhi sa Efesos 6, 10 hangtod sa 18, ato ning tun-an mga igsoon, ingon dinhi, finally, be strengthened by the Lord and by His vast strength. Put on the full armor of God so that you can stand against the tactics of the devil. For our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the world powers of this darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavens. This is why you must take up the full armor of God, so that you may be able to resist in the evil day. And having prepared everything to take your stand, stand firm. Stand therefore, with truth like a belt around your waist, righteousness like armor on your chest, and your feet sandaled with readiness for the gospel of peace. In every situation, take the shield of faith, and with it you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18. Pray at all times in the Spirit with every prayer and request, and stay alert in this with all perseverance and intercession for all the saints. Nalaygon ng pulong sa Ginoo. Ang spiritual warfare mga igsoon, dili lang na siya mag-ampo ta na mga igsoon. Naay mga pag-ampo. Pero dili lang diha nga mag-ampo. Kinahanglan mo andam ta una. Kinahanglan andam. Andam ta dili lang mangandam, kundi mangandam ta sa tanang panahon. Mahimutang andam sa tanang panahon. Spiritual warfare mga igsoon, ato unang hibaw-an kay gubat man diha sa gubat mga igsoon, kinahanglan makailata sa atong kontra. Kailata sa atong kontra, makahibaw ta sa ihang abilidad, makahibaw ta unsay ihang mahimo, unsay ihang strategy, unsay ihang hinagiban. Way sundaw nga musong o gubat nga kahibaw sila, awa sila kahibaw kinsay ilahang sulngot.
Tingali kani adto sa dihang magdahom ang usa ka tribo sa ka grupo nga kining ilahang sulngon nga tribo kontra ma-underestimate nila mo na nga sung sila dito pagkapot nila dito dako kayo ang ilang kapildihan nga ma tagamtaman mo na nga ang mga sundao karon doon na sila'y mga strategist, doon na sila'y planning, kay bawo sila unsa ang ilahang hinagiban nga gamiton, kay bawo sila unsa hinagiban nga gamit sa kontra, kay bawo sila unsa kakusgan ang ilahang kontra. Tanang detalye ilang hibaw-an. Mo nay una mga igsoon nga atong hibaw-an, sayran. Kinahanglan makahibaw ta sa atong kontra. Unya kahibaw tag unsay atong andam. Amen. Una, know your enemy. Kinahanglan atong hibaw-an kinsa atong kontra. Ang ingon dinhi mga igsoon sa verse 12, ingon dinhi, for our battle is not against flesh and blood, dili sa unod ug sa dugo. So dili tao atong kontra, tingali dunay mga tao gamiton sa kaaway o hipawta daghang mga tao nagpagamit sa kaaway aron nga ang mohilapot nimo, pero luyo ni ana dunay espiritu nga nagpaluyo ni anang tanan. No, ingon dinhi, una, against rulers. Sunod, against powers of against the world powers of this darkness world. Sunod, against spiritual forces of the heavens. Una mga igsoon, rulers, mga nagduma. Ngitag magduma, tingali mo political ni siya. Tingali posible na siya nga pwede na gamiton, pero sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, ma-apply mga igsoon ang ruler dinhi mga igsoon sa Romans chapter 7 verse 23 nagaingon dinhi. Okay, yun dinhi. But I see a different law in the parts of my body, waging war against the law of my mind, and taking me prisoner to the law of sin in the parts of my body. So dunay ruler. Una natong kaaway ang unod mga igsoon. Ang unod kini atong lawas. Kinahanglan kahibaw ta nga ang atong kontra dili lang ang mga demonyo, ang mga espiritu, dili lang ang yawa mo itong kontra mga igsoon, ay sige tag hingilin sa yawa. Unya wala dihang yawa, may nang yawa nga sige ha mo kuno pasangil kamo naman na diha, no? Kay dunay lawas na to. Ug mao ni sige ingon ni Pablo, but I see a different law in the parts of my body, waging war against the law of my mind, and taking me prisoner to the law of sin in the parts of my body. So dunay ang lawas mo rule. Mabitaw na nga panahon Domingo, ngayon ka simpa ko kay Domingo. Pero tingali gisapot ka na kapag kabarog lalis unana or naglalis pa mo sa imong bana o nag-away ba mo sa imong uyab or nag-away ba ang mama o ang anak o daghang mga sitwasyon. So ang lawas moingon nimo nga nagilaay mo ko gikapoy man ko, so imong lawas gustong mo rule. So mo na ang lawas of flesh mo rule siya. Gusto siya nga himuon ka nga prisoner. O ang priso, way laing mahimo gawa sa pagsunod sa mando sa tuan nagbantay sa prisuhan, sa nagbuot sa prisuhan.
Sumuon ni siya. No? Una na siya natong kontra kini makahibaw ta nga una natong kontra kini unod tinlawas. Ikaduha, world powers of this darkness. And sa Romans chapter 12 verse 2 ingon diha nga do not conform any longer to the pattern of this world. So unsa man ang power sa world, ang iyang impluwensya sa kalibutan, unsay gusto sa kalibutan nga ang tao mahimong selfish, mahimong ang tao nga lovers of money, lovers of themselves, gusto kalibutan nga ang tao mo take og pride sa ihang kaugalingon, mabitaw na ang kalibutan, dunay gihimo nga daghan kaayong kompetisyon ug diha sa kompetisyon ang mudaog garbo gyud kaayo, no? Garbo gyud kaayo. Pero si Apostol Pablo ningon siya nga tanan akong nakatunan gikan sa kalibutan, gikan sa akong ipangtun-an o gikan sa unsa may nahatag sa kalibutan, akong giisip nga walay pulos basta maangkon lang nako si Kristo. Iyang nasabtan ang usa ka impluwensya sa kalibutan nga pwede ni siyang mopahilayo sa tao diha sa Ginoo, gikan sa Ginoo. Sumo na siyang ikaduhang tong kontra. O ikatulo nga kontra mao spiritual evil in the heavens. Mo ni ang yawa mga igsoon. Mo ni ang yawa ang si Satanas o ang iyang mga espiritu, mga daotang espiritu, ang mga demonyo nga iyang ipakatap, mga daotang espiritu yang ipakatap sa kalibutan aron sa paghatag o kasamok sa tao, paghatag o kagubot sa tao, paghatag o daghan kaayo nga mapangandoy nga lawas nun unod-nun o kalibutanon sa kinabuhi sa tao. Ingon dinhi sa Revelation chapter 12 verse 10 nga ang yawa kuno mao'y accuser sa mga Christians dinhi sa Revelation chapter 12. Atong tan-awon sa Revelation chapter 12. Edini, verse 10. Then I heard a loud voice in heaven saying, the salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah have now come, because the accuser of our brothers have been thrown out. The one who accuses them before our God day and night. So mo ni trabaho sa yawa. Yawa man ital unya ihang iakusar dayon. So mo ni siya ang tulo na to kakontra mga igsoon. Ang lawas, ang unod, unya ang kalibutan na itong gipuy-an nga usahay ganahan ang taong puyo, ganahan tong puyo kay daghang daghang gi-promote ni, daghan ni siyang pakita sa atong mga mata ang kalibutan. Pero kaaway na itong kalibutan. Kaya nagingon si ang Ginoo, pulong si Ginoo nga kung higugma tas kalibutan, ato higugmaon bisan pa ang mga butang sa kalibutan, wala ka na to ang gugmasamahan. So, niam tani kalibutan na mabuhi tani kalibutan na uban sa grasya sa Ginoo o sa panalangin sa Ginoo, pero dili tatagalinhis kalibutan nga murag ato gining kalibutan, no? Kaya atong pagkamulupyo tuwa dito sa langit mga igsoon. So mo ni siya ang kaaway o nga maong yawa o ang yawa na suko sa Dios. Suko siya sa Dios o gusto niyang pasakitan ang Ginoo, gusto niyang kasiguon ang Ginoo, pero di siya magkahimo. Suko siya Ginoo ug tanan nga gibuhat sa Ginoo suko siya. Muna gusto niyang gubon. Muna nga hipali siya og tan-aw dito sa mga katawhan. Sa mga katawhan nga binuhat sa Dios, sa mga anak sa Dios. Muna ang ihang mga mata nakatutok na ron sa mga katawhan sa Dios. Muna alang ka na to mga katawhan sa Dios.
kinahanglan makatigo ta unsaon nato ni pagbuntog ang yawa ug ang mga buhat sa yawa, mga igsoon. Naingon nini, gusto ang Ginoo nga mulampos ta. Unsay tuyo sa Ginoo? James chapter 4 verse 7 nag-ingon dinhi sa James chapter 4 verse 7. Ingon dinhi, therefore submit to God, but resist the devil and he will flee from you. Muna giingon si Ginoo nga musubitar kuno kita sa Dios ug sukla nato ang yawa. Sumusukol ta sa yawa. Ato hinumduman nga ang atong kaaway dili unod og dugo. So ang atong silingan dili na mao ang yawa, mga igsoon, amen. Ato lang klaruhon gabasin unya og basig kini nga kung silingan mao gini ang yawa gyud pag sige. Kuan ako panghilabot nako unya makasa lang ko tungod ani niya dili, no? So submit to God, resist the devil and he will flee from you. Atong suklan ang yawa. So nakahibaw na ta sa atong kontra nato ang unod. Pwede na kita mismo, no? Ang pagka tapulan diha sa mga butang sa Ginoo, ato nang suklan, unya usap mitar kita sa Dios. Okay. So mo na siyang gingon diha. So dunay upat ka butang gitudlo ang Ginoo nato. Dinhi sa passage sa Ephesians chapter 4, chapter 6, mga igsoon. Dunay upat ka butang iyang gitudlo dinhi kanato. Ayun dinhi. Una, to be strong in the Lord. Pagmalig-on sa Dios. Finally, be strengthened by the Lord and by His vast strength. Una, kinahanglan magmalig-on ta diha sa Ginoo. Magmalig-on sa Ginoo di dali matarog. Dunay paglutos, dunay mga pagsaway, dunay mga problema, kinahanglan maglig-on ta, magmalig-on ta. Dili ta mo surrender, dili ta mo oral. Mao na ang una, mga igsoon, kinahanglan lig-on ta diha sa Ginoo. Dili sa atong kusog, kundi pinaagi sa kusog sa Dios. Kusog ug gahom sa Ginoo nga maoy atong mabatunan. Pinaagi sa balaan nga espiritu, no? Ingon ni, be strong in the Lord, be strengthened by the Lord and by His vast strength. Mao na una, kinahanglan maglig-on ta diha sa Ginoo, makusgan ta diha sa Ginoo. Ikadua, ingon nini, put on the full armor of God. Isulob ang tibuok nga hinagiban sa Dios. Isulob gyud. Kinahanglan masulob nato ni. Dili lang ta nga makusgan diha sa Ginoo nga ang saligtas Ginoo, ingon ani mo ni nga Ginoo karon gyud saligan, importante na, no? Nga magsalig ta sa gahom sa Ginoo, sa kusog sa Ginoo, nga dili gyud nato mahimo kun kitara. Kinahanglan nato Ginoo, pero dunay hinagiban nga iyang gisangkap, iyang giandam aron sa pagsangkap sa matag usa ka nato. Ato kining isulob. Mo na sayang ikaduha, nga kinahanglan ato isulob ang armadura sa Ginoo, ang hinagiban, ang mga hinagiban sa Dios. Ikatulo, mga igsoon, be prepared. Ingon dinhi, and having prepared everything. So kinahanglan day mangandam gyud. Mangandam gyud ta. Nanang Ginoo, nang iyang kusog ihatag suluban sa gahom sa balaan nga espiritu, unya naa ang mga hinagiban, kinahanglan mangandam ta. Hinumdum ko sa katong salida basa kanabitang Pearl Harbor, true story man to siya, no? Sa World War II. Ang US military dito sa Hawaii
Kumpleto sila sa artillery. Kumpleto sila sa giban, naa sila yung mga aeroplano, naa sila yung mga bomba, kumpleto sila. Pero ngano man sila ngadto higayuna, nga napildi man sila atong higayuna to atong mga panahon, napildi sila to. Napildi sila atong higayuna. Dako kaayo ang ilahang kapildihan atong higayuna. Ngano man kay wa sila kaandam. Gikan man sila nato bag-o silang mata. Nagsuroy-suroy ang uban ligo-liko sa pitch, wa sila maandam. Mo na nga kinahanglan mangandam ta kanunay. Andam kanunay. Ang mahinumduman nato ang katong higayon nga gitukod pagbalik ni Nehemias ang wall sa Jerusalem nga samtang nagtrabaho sila matag adlaw, ang usa ka kamot nagtrabaho, ang usa ka kamot naggunit sa hinagiban. Naay ispanabot pasabot nga andam sila kanunay. Way panahon nga di sila andam. Sa panahon nga matug sila, dunay mga tao nga magtukaw. Unya samtang naay magtukaw magabi, ang uban sa mga tug ini kabuntag ato nagtukaw, pulihan sa to naa say mga magbantay ni kaadlaw niya, kato sila mga tug to sila adlawan. Buto sabot nga dili nila tugutan nga makasulod ang kaaway. So importante nga maandam ta. Kinahanglan mangandam. Naa gi andam sa Ginoo tanan. Gihatag sa Ginoo, gi-supply sa gi-provide sa Ginoo ang mga hinagiban, pero kinahanglan mangandam ta. Kinahanglan mangandam kita. Ikaupat, take your stand. So mubarog kita. Mubarog kita ingon ka mga katawhan sa Dios. Sa unsa man atong barugan. Mao na ni siya ang full armor of God mga igsoon. Ngayong iskutan dinhi ato ni tagsa-tagsaon. Ingon dinhi, and having prepared everything, na andam na ang tanan. Andam na ang tanan. Ingon dinhi, to take your stand, stand therefore. Barog gyud. Barog gyud. Ayaw atras-atras o buabanti mo atras sad. Kinahanglan wa nay atrasay. Mubarog na gyud ka. Diha barugan nimo ang imuhang ground. Mubarog gyud ka sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Imong barugan imong pagkakristohanon. Imong barugan ang imong pagkaanak sa Dios. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo diha sa Juan nga sa tanan nga mitug bidawat kanila naghatag siyang katungod nga mahimong anak sa Dios. Atong barugan ang kaaway mo barug usahay ug mo akusar nimo, pero barugan nimo na ikaw anak sa Dios. Ug way makakuha ana gikan kanimo imong barugan. So take your stand therefore ingon ni with unsa man, number 1, truth. Ingon ni with truth like a belt around your waist. Kinahanglan ang kamatuoran mupuyo dinhi nato. Kinahanglan maglibot diri nato ang kamatuoran, walay baka. Amen. Kinahanglan ang kamatuoran mubarog gyud. Makabarog ka diha sa kamatuoran. Kay kung naa nimo ang kamatuoran, di makatandog nimo ang kaaway. Naaman kas kamatuoran. Di barog kas kamatuoran. No, mo na ang nagtiruan. Kinahanglan ibakos nimo ang kamatuoran. Why makit-an nga abakak o limbong diha nimo ang kamatuoran gyud. Kamatuoran o nga matuoran naas pulong sa Ginoo. O gibarog kas kamatuoran nga maupulong sa Dios, di ka makuha sa kaaway. Ikaduha, righteousness. So naan ang kamatuoran. Naan mo kamatuoran. Kinahanglan mo kuyog ang righteousness. Righteousness like armor on your chest. Kinahanglan ko ng kamatuoran magutang mo na siya'y burag armor sa imuhang dughan. Dughan mo ni siya'y tirahan sa kaaway ba? No? Mo ni tirahan sa kaaway.
Maigo ang tao sa dughan, fatal na siya. Kay nasa dughan, na diha ang heart, na diha ang lungs, nga mao'y mo produce og oxygen sa atong lawas, sa atong dugo, o naa diha. So, kinahanglan ang pagkamatarong mauni say taming sa atong dughan. Una, nanabakos sa kamatuoran, nakita ni mong kamatuoran, na ang kamatuoran, kinahanglan ang pagkamatarong mausad ni say makita diha nimo. Ang pagkamatarong dili atong pagkamatarong, gawa mo atong pagkamatarong, kundi ang pagkamatarong ni Kristo Jesus ngayang gihatag dinhi nato tungod sa kapasayloan sa atong mga sala. Kay siya may nagpasaylo sa atong mga sala ug gihimo ta niyang pagkamatarong. So ang pagkamatarong kinahanglan masulob nato ni. Na ang kamatuoran atong gisulob, ang pagkamatarong ato sa gisulob. So makita gikas mga tao nga nagkinabuhi o nagpuyo sa pulong sa Dios, sa pagkamatarong sa Dios. Kay imong gipuy-an ang pagkamatarong sa Dios. Number 3, ingon dinhi, faith sandaled for the gospel. Readiness for the gospel. Why sundao nga matus gubat nga magtiniin. Lisod kay na. Kumplito gina siya. Mag-combat shoes na siya. Unya kanang ihang status pagka di na matunog og lansang, no? Kinahanglan lig-on na siya. Parang iglakaw niya, safety ang iya kay ma-injured ang tiil na maglisod na naglakaw. Muna kinahanglan lig-on gina. Mo sa ni siya dinhi atong mga tiil andam kanunay alang sa pag mantala sa pulong sa Dios, paglakaw alang sa pulong sa Dios. Kinahanglan sa nato ni sulod ni sa patusa. Dili day ta moingon nga dili lang ko mo kuyog sa outreach kay ari lang ko dinhi mag-intercede lang ko. Dunay panahon sa intercession, dunay panahon sa gospel outreach mo nang outreach sa kita, mulakaw sa kita. Ang atong mga tiil kinahanglan andam sa tanang panahon, no? Number 4, faith. Kinahanglan natong bitbiton ang faith as a shield, taming ning pagtuo. Kinahanglan niya itong isulob gining taming yun. Di mahimong di isulob. Kay mauni siya'y mupaong sa tanan nga nagdilaab nga mga udyong sa kaaway matuka din. In every situation, sa tanang sitwasyon, sa tanang higayon, take the shield of faith. And with it, you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kung sa may paungon, aning faith, kanang mga doubts, kanang mga unbelief, kanang mga bakak sa yawa mo ni pagmon, meaning faith. Ang yawa mo bakak nimo, moingon nimo nga ikaw wakay ayong nga tao, wakay ayong Kristohanon. Naa nimo ang shield of faith. Ang shield of faith mo na imo gamiton aron sa pagpaong. Ang yung pagtuo mo na imo paong sa mga udyong sa kaaway nga itira diha nimo, nga ipana diha nimo. So mo na siyang shield of faith. Number 5 is the helmet of salvation. Ano importante ni kining helmet sa sa mga sundao, bisa kini mo sa drive kag motor, takpo ng tao nga dili magsulob og helmet. Ano man kay ang mo ni siya fatal gid ni siya. Kinahanglan protektahan gid ni siya kining atong no? Sa mga sundao kinahanglan helmet nila pagka kayo maigo nagbala tingali bumping na, pero di gyud dali-dali ang tao nga magkipaga. Why helmet? Kinahanglan ibot huna-huna dinhi sa atong dinhi sa atong utok nga ikaw linuwas ni Kristo Jesus.
linuwas ka ni Kristo Jesus. Naluwas na ka. Gipakamatyan kaniya dito sa krus sa Kalbaryo, giula niya ayang kaugalingong dugo aron nga mapasaylo ang atong mga sala. Ang atong sala nga tanan ng mga tao mapasaylo pinaagi sa paghinusulsog ipasaylo na ka ni Kristo Jesus. Kinahanglan naa dinhi sa imong una di mawagtang di sa imong una nga ikaw giluwas na ni Kristo Jesus. Mo na siyang helmet of salvation. Muna imong gisulob na luwas na ko. Naluwas na ko ni Kristo Jesus. Pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo na luwas ko. So naluwas ka, helmet of salvation. Muna mo protect sa imong o, manalipod sa imong o. Kay kini atong o, daghani mo ni tirahan sa kaaway sa daghan kaayo mga una-una nga dili payo. Dinhi ka iakusar sa kaaway. Dinhi ka iakusar sa ni Satanas. Aron ka maluya, diha kaniya gusto niya nga ma-down ka. Muna trabaho sa kaaway. Ang pagdala ngadto sa makatawan sa Dios, ngadto sa pagkaunlod. Mo man ang trabaho. To steal, to kill, and to destroy. Ang Ginoo nindot kay iyang plano para sa mga katawhan sa Dios, sa iyang mga anak. Pero ang Yawa, ang iyang plano para sa pagdaot o paguba ra gyud sa mga katawhan. So mo na nga kinahanglan to ang helmet of salvation. Nana nato ang kamaturan, ang pagkamatarong. Kinahanglan po ana to pagkamatarong. Unya atong mga tiil andams kanunay sa pulong sa Dios. Dili ta mingon nga dili ta ready. Kinahanglan maandam ta. Unya ikaupat ang shield of faith, ang pagtuo. Kinahanglan bitbiton ginato ng pagtuo, di gina pwede ibilin. Di gina pwede ibilin kay panahon nga dunay mubakak ang kaaway dihan nimo, mao na dayoy imong isagang sa tanang bakak sa kaaway. Number 6, mga igsoon, is the sword of the Spirit, which is the Word of God. So kining tanan mga igsoon, tanan nga mga armadura sa Ginoo, mga hinagiban sa Dios, kining lima ni puro mga defensive nga mga mahinagiban mga igsoon. Pangputos diri nato ang gospel isulob nato imong sapatos pagpangandam, kining gospel of peace, kining kamatuoran nga atong ibakos, di na wanay makabuhi. Di na moingon nga gikabuhian kay tani bakos sa amawang kamatuoran. Unya ang righteousness sagang gihapon sa tulugan, puro mga defensive ni siya nga mga hinagiban mga igsoon ng helmet of salvation. Ug dunay usa ka powerful tool nga mao ang atong offensive nga weapon ug mao ni ang pulong sa Dios. Kini tanan mga igsoon defense mechanism ni kining 1 2 3 4 5 nga hinagiban mga igsoon. Truth to defend us, righteousness to defend us, kining fit sandal for the readiness for the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation. Pagputos gini nato, o di lang kutob tas pag-defend. Dili lang kutob tas pag-defend. Atod pa sa usa ka sundao, sa ka-general o sa ka-commander sa karang panahon, the best defense is offense. Dihas kaaway mga igsoon, kinahanglan atong suklan ang yawa. Mo nang gingon ni James nga suklin ninyo ang yawa. Mo nang gingon sa pulong sa Ginoo. Sa James 4:7 nga suklin ninyo ang yawa. Sukol ta with the word of God. Pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo ni atong itigbas sa kaaway mga igsoon. Sama sa gibuhat ni Kristo Jesus. Spiritual warfare. Si Kristo Jesus, doon ay spiritual warfare. O iyang ipakita ni nato. Sa diha nga, ang yawa ni, doon na siya encounter ni Satanas. Gitintal siya Satanas. Iyang gisuklan sa pulong sa Dios.
O higdo na paghihigayon nga ang yawa ni gamit sa pulong sa Dios. O yang gigamit wa to say copyright, no. Wa to say bayad, gamit lang to siya. Pero suklan siya sa pulong sa Dios. Ayaw titala ang Ginoo nga imong Dios. Nga sa diyang pasimbahon siya ni Satanas ikisultihan sa pulong sa Ginoo. Nga kinahanglan ang Ginoo ray simbahon. Wa nay lain. Pulong sa Dios ang iyang sukol sa yawa. Dili pinaagi sa pagkasuko, mabutog na to ang yawa. Kung dili pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, gamhanan ang pulong sa Dios. Ug mao ni ang ibuntog sa yawa. Di ba mao na siya dito sa Romans chapter sa Revelation chapter 12 verse 10 ya, sa 11 dito ni og ilang gibuntog siya pinaagi sa ilang mga pulong sa pagmantala, word of their testimony. Unsa may gitestify sa mga katawhan sa Dios nga nakabuntog sa yawa. Dili lang tong salamat sa Ginoo sa kadaugan. Gitestify nila ang pulong sa Dios. Ilang gisugilon ang pulong sa Dios. Gisulti, gipamatud-an ang Dios buhi. Ug ang pulong sa Dios gamhanan. Sumuna siya ang word of their testimony. Pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios hinagiban. Labing gamhanan nga hinagiban. O kini nga mga hinagiban, mga igsoon, ni ani sa atong mga kamot. Mao na nga atong suklan ang yawa, mga igsoon. Dinhi mga igsoon, atong hibaw-an nga sa dili pa dito mo ampo, kinahanglan mauni ato hibaw-an kining mga butanga. Kinahanglan lig-on ta di sa Ginoo. Anong dayo kung mga week dili day pwede mo ampo sa Ginoo ato na hibaw-an karon, mga igsoon. So kinahanglan maglig-on ta di sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan gisulob nato atong armadura. Dili nato hubuon. Dili nato hubuon, dili nato tangtangon. Ang armadura ay nagiban sa Dios kanunay ning atong gisulob, mga igsoon. Ang kamatuoran, ang pagkamatarong, ang sandal for the gospel, shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit, kanunay na siya nato nga naa sa atong mga kamot, sa atong poder. So, ingon din sa verse 18, pray at all times. Usa pa ni ingon siya, pray at all times. Dili lang consequence ni, mga igsoon, nga dili lang ni siya ingon nga kanang kuan lang biniba, kanang chance lang ni nga kining nauwahi ni pray at all times. Dunay ni siya spiritual application, mga igsoon. Ingon ni pray at all times in the Spirit. With every prayer and request, stay alert in this with all perseverance and intercession for all the saints. Muna ning kung ganina, nga dili lang ni prayer ang intercession, mga igsoon. Doon na ni siya pagpangandam o spiritual engagement sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, kikining tanang mga butanga. Involve ang atong physical ani. No? Although dili unod og dugo atong pakigubat, mga igsoon, pero ang atong lawas mo engage nini. Sa kamatuoran, kinahanglan atong lawas puno sa kamatuoran. Atong lawas, kinahanglan naa ang pagkamatarong. Ang faith, naa na to ang faith, ang helmet of salvation, o sword of the Spirit, yung mga word sa Ginoo. So kinahanglan ni siya lawas. Kita mismo ani. Mao ni siya, mga igsoon, nga makaampo ta. Kay una mga rason, mga igsoon, nganong kinahanglan mangandam ta? Because we cannot pray to God kung dili ta truthful. Kung wa na to ang kamatuoran,
dili ta maka ampo sa Ginoo, di ta tungkol sa Ginoo, wa na to kamatuoran. Because God will not hear us. No? Dili ta paminahon sa Ginoo. Dili ta dunggon sa Ginoo, wa na to kamatuoran. Wa na to pagkamatarong, di ta dunggon sa Ginoo. Atong tan-awon Isaiah chapter 1 verse 15 and 16. Mao ni hinungdan mga igsoon nganong gikinahanglan natong maandam ta. Dili din na ditso lang ta, mao ni man atong ipangayo sa Ginoo. Wa na to ang kamatuoran. Mo nang di ta kadawat, no? Dili ta kadawat sa mubutang atong ipangayo gikan sa Ginoo kay wa na to ang kamatuoran. Wa ta mo puyo sa kamatuoran. Dinhi sa verse 15 and 16, ingon din. When you lift up your hands in prayer, I will refuse to look at you. Di kong tanaw, di kong tanaw ninyo. Even if you offer countless prayers, I will not listen. Your hands are covered with blood. So kunwa ang kamatuoran ba ang baka. Siyempre, kung absent kini ang truth, present ang lies. So mao na siya unrighteousness, ang pagkadili matarong. So mo na importante katong unom kay nagiban gi provide sa Ginoo ato gitong masulo. Ato gitong mabatunan, no? Atong mabatunan aron nga kita paminahon sa Ginoo. There verse 16 siya, wash yourselves, cleanse yourselves, remove your evil deeds from my sight, stop doing evil. Ni siya ang hinungdan nganong mga daghang mga pag-ampo nga di ka ayo ta kita sa resulta, wa na to makit-ing resulta. Kung doon natin ipangayo sa Ginoo, wa ihatag sa Ginoo na to, kay wa day tadungga sa Ginoo na tong mga pag-ampuha. Tinuod na mga igsoon, no? Tinuod na. Dili lang sangpit lang ta kay tungod anak os Ginoo mao ni siya. Tinuod anak ta sa Ginoo, pero kinahanglan hugas, maghugas kita. Kinahanglan pupuyo ta diha sa kamatuoran, dili sa baka. Amen. O na nga ningon ang pulong sa Ginoo dito sa Episo nga katong bakakon kinahanglan di na mamakap. Katong mangawat di na mangawat. Buto sabot mo undang gikan sa mga buhat sa unod nga ihang gibuhat aron nga sa dihang musangpit siya sa Dios, dunggon siya sa Dios. Kay di man di maminaw ang Ginoo panahon nga muhimo tag mubayaw sa iyang kamot. Sa dihang mubayaw sa inyong kamot, dili ko mo tan-aw ninyo, dili ko ako ikiling akong mga mata diha kaninyo. O bisan pag maghimo mo daghan kaayong mga pag-ampo, dili ko maminaw, dili ko magpatalingkog gikan sa langit. No? Tungod kay ang inyong mga kamot napuno sa dugo. Kung wa ang kamatuoran, wa ang pagmatarong, ato mga pag-ampo dili dunggon sa Ginoo. So mo na siya mga igsoon nga kinahanglan maandam kita, no? Katong mga armadura isulob kita to. Why usa nga atong ipiyaan, atong ipilin, oy nalimtan akong espada da, oy nalimtan ang akong taming da, o nalimtan akong bakus da, bakus pa gyud kamatuoran dito. O nalimtan akong helmet, sigurado gyud dakpan gyud ka, no? Mo na siya mga igsoon ang hinungdan nganong daghang mga pag-ampo wa madungog sa Ginoo, wa tagbuas sa Ginoo, no? Spiritual warfare mo na kinahanglan mabuntog na to ang kaaway, pinaagi sa hinagpan nga gi-provide sa Ginoo sa patag-usa nato. Okay. Ikatulo mga igsoon dinhi because we cannot pray to God if we do not have faith. Watay pagtuo, ampo ta sa Ginoo. Usa man day na ng Ginoo day, dili na
mudungog na to, tanaw na to kuno og mudungog pa siya. James chapter 1. James chapter 1 verse 6 and 7. Ingon ni tara. Okay. But let him ask in faith, because faith without doubting, for the doubter is like a surging sea, driven and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Mo ni siya. Sa diha kuno mangayo kuno kita ngadto sa Dios, kinahanglan na ang faith. Mo na katong mga hinagiban, mga igsoon, andam ito. Wa gay biyaan ato. Importante gito diha sa spiritual warfare. Importante gito siya. Usa pa ta makaampo effectively ngadto sa Ginoo. Spiritual warfare, mga igsoon, dili lang na speaking in tongues. Of course, speaking in tongues importante kay mao na siya ang coded nga prayer, mga igsoon, nga dili na siya madikod sa kaaway, dili na siya ma-decipher sa kaaway, di masabtan sa yawa. Mao nang dunay prayer in tongues, no? Ug importante na siya sa matag usa ka Kristohanon nga kahibaw ta anang speaking in tongues, no? Pero mao lagi na kinahanglan una sa tanan ato tong i-comply tanan nga gi-require sa Ginoo, nga andam sa Ginoo, nga kinahanglan nato isulo. Maandam to tanan, mao tong ingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa verse 18, pray at all times in the Spirit. Ampo sa tanang panahon diha sa espiritu, spiritual prayer, no? Pray in the Spirit. Makaampo ta, bisag way undang, bisag magtrabaho ta, pwede ta makaampo. Ngano man kay anda man ta kanunay, gisulob nato ang atong armadura. Kay dili nato masulob ang armadura kuwang gani, wa ang kamatuoran, wa ang pagkamatarong, wa ang pagtuo. Ingon ni ang pulong sa Ginoo, dili kuno magdahom nga makadawat kining tawhana sa iyang gipangayo sa Ginoo. Muna kinahanglan kumplituhon nato, mga igsoon, diha sa mga pag-ampo, kay wa may lain natong gubat nga atong mahimuan diha man sa mga pag-ampo. Pero sa dili pa ta mo ampo, mga igsoon, atong andamon natong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios. Kining Ephesians chapter 6, mga igsoon, effective gid ni siya sa pagkinabuhi nga Kristohanon aron mahimo tang madaugon nga mga Kristohanon sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Okay. Sunod nga verse, ingon ni Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6. Say kasulti sa Ginoo kun ampo ta wate pagtuo, way pagtuo, ay makani siya. Tanaw na to, mga igsoon. Hebrews 11:6, nagingon din now without faith it is impossible to please God. For the one who draws near to Him must believe that He exists and rewards those who seek Him. So mo ni siya, importante gid kaayo ang faith. Importante katong mga hinagiban, iandam sa Ginoo. Ang tanan importante. Muna nga wa tay biyaan, mga igsoon. Every day, kada adlaw sa atong kinabuhi, gikinahanglan natong naa sa atong puder. Kamatuoran, pagkamatarong, ang gospel of peace, ang shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Atong puy-an kini, mga igsoon. Ngano man,
Kini nga hinagiban matud pa 2 Corinthians mga igsoon at chapter 10 verse 3 to 5. Unsa ni siya? Nga hinagiban gamhanan kini. 2 Corinthians chapter 10. Nag-ingon ni. Okay. Verse 3. For though we live in the body, we do not wage war in an unspiritual way, since the weapon of our warfare are not worldly, but are powerful through God for the demolition of strongholds. We demolish arguments and every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God, taking every thought captive to obey Christ. Ano siya? Gamhanan kini hinigiban kay hatag sa Ginoo diri kanato. Nga mo demolish kuno niya or arguments for the demolition of strongholds. We demolish arguments and every high-minded thing. Unsa man ni siyang mga strongholds. Strongholds nga naa sa kinabuhi sa tao, mga rason, mga katarungan, ang tao mga tarungan based sa program sa kalibutan. Muna nag-ingon gid ang pulong sa Ginoo nga do not conform any longer to the pattern of this world, ang program sa kalibutan. Ang tao giprogram sa kalibutan nga mahimo siyang kalibutanon. Pero na ang Ginoo gusto niyang mahimo ang tao nga spiritual conscious ang tao. Mahimo tang spiritual conscious. Nga sa matag adlaw dili lang ta maghuna-huna nga ang tao maoro gini ang tao mo pagkaon, matug, mo trabaho, unya aron makakaon, matug, maglingaw-lingaw, maglipay-lipay, unya inigabot sa panahon nga masawop ng iyang adlaw o mamatay ang tao. Unya mao na dayon humana tanan. Dili tungod kay ang tao dunay espiritu. Dunay kalag. Matubang siya sa dunay kinabuhi, human ni kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga spiritual conscious ang tao. Muna ang katarungan sa tao, mga rason sa tao, i-demolish aning tanan, kining hinagiban sa Dios. Kamatuoran, pagkamatarong, ang gospel, ang shield of faith, pagtuo, sunod ang helmet of salvation, unya sword of the spirit. Kining tanan mo demolish ni siya stronghold diya sa una sa tao, mga rason o mga arguments panaglalis. Usay ang tao mulalis sa pulong sa Dios. Muni nga mao ni kada unya ningon dinhi unsa pay kaya niyang buhaton, taking every thought captive to obey Christ. So kadtong atong gibasa dito sa Romans chapter 7 verse 23 ganina nga lahi nga law in my body dili na siya mosunod ato nga ruler ang flesh kundili ingon dinhi ang thought ang huna sa tao iyahang himuong bihag ug mahimong masinugtanon diha ni Kristo kinahanglan mahimutang masinugtanon ni Kristo Jesus. Mona sa James chapter 4 verse 7 kanina to ibasa ganina mga igsoon, submit yourselves to God. So dinhi mga igsoon, we have to obey Christ. We have to obey God. Aron nga mahukman nato ang disobedience sa diha
nga mahimong obedient na kita ni Kristo Jesus. Yun ini sa verse 6. And we are ready to punish any disobedience once your obedience has been confirmed. So sa diha nga masiyugtanon na kita ni Kristo kadtong disobedience, wa na to siya. Wa na to, wag ta na to siya mga igsoon. Mo ni nining mga panahon na nga daghan kaayong gi-offer ang kalibutan sa tao. Ang tao aron nga ang tao magsalig sa bisan unsa nga mahatag sa kalibutan. Bisan gani sa kaniadto mga tao di man magsalig og hatag. Wa pa kaayoy mga daghan kaayong mga makaon ng mga tao kaniadto sa mga 1980s mo na ako na sa early 80s yun no nga ang tao malipay na naisaging nay bisog unsa lang ug nay kumbira o na sila biko lingaw na kayo karon naglahi na ang panahon pero ang tao sige na og salig na og unsay mahatag sa kalibutan aron ang tao mosalig sa kalibutan gibali sa kalibutan pero mao na mga igsoon nga kinahanglan ato ni counter sa faith atong gubato ni siya nga mindset mga igsoon at dili ta mo salig sa kalibutan mosalig ta sa Ginoo kay gustong Ginoo nga mabuntog gibuntog na niya ang kalibutan ug kita makabuntog usab sa kalibutan kay gibuntog naman niya ato mao lang ang pagsunod diha niya pagkamasinugtanon diha niya ug ang pag-engage sa gubat. Kada adlaw mga igsoon makasugata sa gubat. Dunay gubat at masugatan. Usahay gubat diha sa pinansyal, usahay gubat sa relasyon, o usahay gubat diha sa trabahoan. Nagkalain-lain lang nga gubat at masugatan. Pero kung naa nato ni mga armadura sa Dios, mga hinagipan sa Dios, magmalampuson ta sa mga gubat na atong masugatan sa kinabuhi. Amen? Ninintak na sa kagabhion mga igsoon, mag-ampo ta atong pagtapos. Langit nun namahan, ninintak na sa kagabhion Ginoo. Kami nagadayeg, pasalamat kanimo Dios sa lain usab nga higayon nga imong ihatag kanamo. Akong pag-ampo Ginoo, imong panalanginan ang matag-usa Ginoo nga naa karon sa ilang mga panimalay, naa sa mga tagsa-tagsa ka dapit Lord God sa trabahoan man Ginoo. O asa man sila karon o Dios. Nahimutang akong pag-ampo nga imong grasya padayon mag-aga sa ilang kinabuhi. Padayon ka Ginoo nga lig-on kanila bisan pa Lord God nga padayon ka magapaaga sa imong anointing sa matag usa Ginoo ang imong simbahan ang imong makatawhan Lord God ini katapusan nga mga adlaw mubarog diha sa imong anointing Ginoo ug salamat sa mga hinagiban nga imong giaddam alang sa matag usa kanamo Lord God nga kini Ginoo magahatag kanamo Lord God sa kahimuan sa pagbarog Lord bisan unsa man akusasyon sa kaaway Lord God ang imong makatawhan mubarog gayud Ginoo diha sa imong pulong Amahan ug bisan pa Lord God nagaampo ako Ginoo sa imong makatawhan karon nga naay mga gipamati silang lawas Lord ikaw magahikap unsa man karon ang mga bahin sa ilang lawas Ginoo nga dunay balatian hikapa Ginoo ayuha sila Ginoo karon Lord God, bisan pa Lord God, katong mga kaigsuunan Lord, nga naa sa bugat Lord God, nga sitwasyon sa iyang kinabuhi, ikaw Lord God magahatag og hupay, ikaw Ginoo magahatag og kalinaw sa matag usa Ginoo. Bisan pa ikaw Ginoo magahatag Lord God sa imong kasiguruhan Lord, gikan sa imong pulong. Amahan, among gipangayo gikan kanimo karon Lord God ang proteksyon sa matag usa Lord God. Bisan pa Lord God ang matag sulod o gula man sa among panimalay imong proteksyon mag-uban ang imong panalangin mag-auban Ginoo. Salamat Amahan. Kanimo na mo gihatag ang tanang dungog himaya pagdayeg ug pagpasalamat ni takna sa kagabihon
sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maayong gabi mga igsoon, maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo.